Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Ito'y matapos ang kinasasangkutang kontrobersiya at skandalo ni Marcos Jr. Pamilyang Marcos sila muli raw kinarma, Korte Suprema, kinumpirma na at opisyal nang binabawi ang Malacanang of the North. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma matapos ang umano'y panggigipit at tila panggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na tila pinaulanan ng walang katapusang samut-saring pangbabatikos ng administrasyon ngayon. Sa wakas, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Pamilyang Marcos tila muli raw kinarma. Kamakailan lamang, kinumpirma na at idineklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hectares na property ng pamilyang Marcos sa barangay Subapaon, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa balita na inilabas ng Korte Suprema, SC Marcos family's Poway property ill-gotten. The Supreme Court EC has ruled that a 57.68 hectare property in barangay Subapao, Ilocos Norte owned by the Marcoses constitutes ill-gotten wealth in a decision penned by Associate Justice Marvic Leonen. The ECN Bank rule as unconstitutional. The 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. in the Philippine Tourism Authority (PTA). The Poway property, which was leased at a low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Poway Lake area. But the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time the lease was executed. The AC also stated that Poway Lake and its surroundings are part of National Park, categorizing the land as public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree number 1554 that opened the land for acquisition, no documentation exists providing that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the AC declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provision stating that ownership of any improvement made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against a president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973 and 1987 Constitution. The AC said the AC thus order that the property be returned to the state with exemption for portion now covered by free patents. Unquote. Ngayong tila hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ilan sa mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinukonsindera na ill-gotten wealth. Ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? Aware na kaya siya sa pinag-utos at desisyon ngayon ng Korte Suprema? At ayon pa sa social media post ng well-known political commentator na si Crisette Laureta Chu, at least gumagana pa ang judiciary dahil wala ng silbi ang legislative. Praying for the justice who ruled in this case, but since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the SC, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcoses ay considered ill-gotten. Ito na. May panawagan sa AFP. Nako, AFP, hello! Asa na kayo? May panawagan si BP Sara. Ayan yan po, pag-uusapan natin. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Sino nagplano? Sino nagplano? John Vic, sagot!
Ano? Hindi naman, hindi naman. No, hindi naman. It was a group effort. Secretary It's a group effort. Maliwanag. Galing sa akin, galing sa kanya. Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. Teodoro, Anyo, And the President and I. President and I. Hindi naman ako. Ako lang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po ng Campo sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, doon. Ayan, nagtatalo-talo na sila. Mainit kanina, mainit. Alam mo, ako sa inyo, ha? Sasabihin ko sa inyo, derechahan, huwag nyo iboto si Aimee. At for sometimes, baka sabihin nyo, bumabalimbing ako, for some time, talagang binabanatan ko si Aimee. Okay? Again, huwag nyo iboboto si Aimee. I'm not in favor. Eto sa pagkakataon lang to, dahil banateros po ako eh. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. This time, maganda tong hearing na ginawa ni Aimee. Para sa akin ha, kasi maraming lumabas dito na mali ang gobyerno. At magagamit po ito sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Swak sa banga. But then again, Marcos pa rin yan si Aimee. Huwag niyong iboboto. Ha? Pinaninindagan lang natin na pag sa banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, tama si Aimee rito. Ang dami nating napulot dito sa hearing na ito. At maraming magagamit sa kaso sa ICC at marami pang makakasuhan dahil dito. Ito. Tingnan natin ang paliwanag ni John Vic. Sa sinabi, Pero ito si John Vic may itsura, no? Ano nangyari kay Boying? Pambira ka naman, no? Magkapatid ba kayo talaga? Hindi kasi minsan ganyan eh, no? Hindi ko alam kung dahil may sakit si Boying o dahil ayoko nang pag-usapan may bisyo. Nasa sa kanila na yun. Nagtataka lang ako, parang ang layo ng itsura nila, no? Pero pareha silang sinungaling. Pareha silang laban bawi. Figuratively. Yes, ma'am. patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. No, Isang tapos ngayon itatanggi yung plinano nyo? grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege, but Executive privilege. Hindi niya itatanggi kasi sukol. Executive privilege sila. ma'am. Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it. Yun. Tama din si Aimee. Public knowledge na to eh. What executive session are you talking about? Alam na to ng lahat ng taong bayan. Sagutin mo na lang, bakit ngayon ibang sinasabi mo na kayo nagplano? Alam na namin lahat yan eh. Very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na Ang nagplano. Oo, hindi ako tinatanggi nitong mama na ito. There was no plan. Sabi niya, walang plano. Kasasabi lang na dinig eh. It was a group effort. So yung plano na yan, kaming apat. We were all talking. Grabe ang Rimulya, no? Ganyan ba kasi nungaling ang Rimulya? Nagtatanong lang ako, figuratively. Grabe, pero lumabas na expose ang Rimulya rito. Oo. Silang dalawa magkapatid. I mean, akalain mo naman. Ako, doon pa lang medyo out na yun eh. Saan ka naman nakakita ng delikadesa ng sekretary magkapatid? May galiwaw. Bongbong kakaiba ka talaga. Tapos, ang speaker, pinsan. Di ba? So, dito, sa aking pananaw, na-expose po, mahina po, ang grasp pagdating sa batas, bagabat sila ay abogado, itong mga sekretary ni Marcos. Kung ang pag-uusapan lalong-lalo na, yung patungkol sa international law, and at the same time, yung due process. Na-expose sila dito. May kahinaan sila. And can you imagine that na binabayaran ng gobyerno ito? Parang lumalabas, kay Marcos, hindi importante yung yung know-how. Ang importante sa kanya, kaya niya bang hawakan sa liig? Pag sinabi niyang tahol, tahol. Pag sinabi niyang dila, dila. Parang ganyan lumalabas dito eh. Dahil, sabi ko nga, ang daming error, ang daming mapupulot yung mga abogado kaya nga maganda rin to nasa English eh. Maraming makukuha yung abogado ni Tatay Digong dyan sa ICC, mga magiging puti na po ang magiging abogado ni Tatay Digong. Talking about a rumor, ma'am, and that was all.
Rumor lang yon? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. No, there was no planning, ma'am. Ayun nga ang tanong eh. Sabi nga eh, sinong, ikaw ba nagplano? Hindi, group effort. So, ibig sabihin, grupo yung nagplano. Ang gulo-gulo mo naman, John B. Kausap. Ano ka ba? Anong in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make- I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. Ayaw! Sugod si Boying! Executive privilege na naman. Executive. Public knowledge na nga yan, Boying. Pambira. To the rescue si brother. Marcos, ang gagaling ng sekretary mo. I think that we Pero mas nautakan, ha? Lumabas ang utak ni Amy dito compared sa dalawa. Sa bagay, hindi lang naman kasi ito talino eh. Mali talaga kasi yung magkapatid. Talagang may error eh. Kaya siguro kahit sabihin nating matalino tong dalawang Rimulya na ito, talagang mauubusan sila ng palusot dito. Why? Kasi in the first place, illegal arrest talaga yung ginawa. Maling-mali. Kaya wala silang lusot. Kahit sobrang talino pa ilagay mo dyan, mali yung ginawa. Hindi kayo makakasagot. please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. You want respect the executive privilege? You didn't respect the former president, the rights to the due process of the former president. Now you are asking respect? Gusto mo lang respetuhin? Yung executive privilege na kung ano-anong yung due process nga hindi nyo ni-respect eh. Hindi nyo nga hinarap sa korte sa Pilipinas, hindi nyo pinakuha ng brief. Si Tatay Digong, basta nyo nilipad. Now you are talking here about respect? I think you are the least person para maging messenger ng respect. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong. Lintik kayo. Hinuli nyo yung presidente because of gossip, because of chismis. Anong nangyayari sa gobyerno natin? That he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the rumor, ng ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke executive privilege, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ay, Saan ka nakakita ng group effort tapos chismis? Sukol na sukol eh, no? Kayo ba pag magchichismisa, may plano pa kayo? Ay, pag-usapan natin ganyan. Si Banat Bay. Wala si Banat Bay ngayon. Pag-usapan natin. Wala siya. Madalas siyang wala dito sa SMNI. Pag-usapan. Gano'n, may group effort. Chismis. Niloloko mo naman kami, oh. Yun na nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo ma'am, pa lahat na maraming nag-group marites sa effort? mundo to, ma'am. Ayun, maraming marites sa mundong ito. Nakisali. Marcos, yung mga sekretary mo, marami ng marites sa mundong ito. Nakidagdag pa. Claire, anong gagawin mo dito sa mga to? Fake news. Fake news. Ito yung tinatanggi, oh. Kasasabi lang niya, nagplano. Ngayon, tinatanggi na niya. Claire, tingnan natin kung hindi ka double standard. Tingnan ko nga kung kaya mo yung mga kapwa-sekretary mo. Ayusek. Tingnan ko nga, hindi ka takot kila Rimulya? Sip-sip ka rin. Baka alisin ka dyan sa pwesto. Dabis naman yung marites, dami-daming It was marites a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation. So, ang pinapalabas nitong mama na ito,
May warrant of arrest sinabi. Totoo naman sinabi ni PRRD. Kaya hindi ako naniniwalang may traitor eh. Dahil Sabado pa lang alam namin huhulihin na si Tatay Digong. So ang sinasabi nito si John Vic, doon daw sila kumuha ng marites kay PRRD. Nakimarites sila, may chismis at sinabi ni Tatay Digong meron na siyang warrant of arrest. So hindi sila nagplano, nakichismis lang sila kay Tatay Digong. Tapos eksakto, meron nga warrant of arrest. So sa madaling salita, mahina intel nyo, inaamin ninyo. Nauna pa kaming nakaalam na may warrant, nahuhulihin na si Tatay Digong. Naunahan pa kayo ni Tatay Digong yung huhulihin. Kayong mga sekretary, di nyo alam. Naman, naglolokohan naman tayo rito talaga naman. Huwag naman yung pinagloloko yung mga Pilipino. Pambihira naman kayo eh. Kaya naiinis ang mga Pilipino eh. Tingnan mo to. Isinisi pa kay PRRD. Alam ni PRRD raw. Hindi naman namin tinatanggi. Alam na talaga namin. Nung nasa Hong Kong kami, alam na namin. Alam mo kaya yung lumalabas na chismis? Eto sasabihin ko sa inyo kung gaano kahihina itong mga trolls ni Marcos. Sinasabi nila na humingi daw ng political asylum sa China at sa Hong Kong si Tatay Digong. Hindi po totoo. Bakit? Siyempre sabihin mo, Cocholi, sasabihin mo yan. Siyempre, maka-Duterte ka. Tanga. Hindi. Simple lang naman eh. Hindi naman member ng ICC ang China. Hindi kailangan ng political asylum ni Tatay Digong sa China. Hindi niya kailangan ng political asylum sa Hong Kong. Hindi member ng ICC itong bansang ito. So hindi sila obligado ibigay si Tatay Digong. Pumunta lang sila doon, hindi sila gagalawin ng ICC. Pilipinas lang naman ang hindi member ng ICC, pero binibigay natin yung taong bayan sa mga puting ito. Tayo lang ang walang yagballs, manindigan para sa ating taong bayan. Nalaglag tuloy. Yan ang totoo nun. So tigil-tigilan nyo yung chismis sa China, hindi po. Kaya alam mo, this is very, very important. I want to be serious in this thing. Maganda yung ginagawa ni Amy kasi kailangan masolusyonan ito. If there is an illegal arrest, this is very, very important. Hindi po pwedeng sinasabi ni Boying na this is a done deal. No, sir, this is not. Bakit? Kasi marami pang kasunod. At sinabi ni Claire, pag kinakailangan maipapahuli dito ang Interpol or ang ICC, kahit hindi tayo member, even Boying sinabi niya. Ngayon, nagbago sila ng isip. Sinabi ni Boying. Nagbabago naman ng pag-iisip ang tao kasi sinasabi yung dati yung sinabi ni Marcos dati. For the 100th time, hindi tayo magko-cooperate kay ICC. Ngayon, pag may huhulihin sa Pilipinas, they will cooperate even though we are not member. So, anong punto? Dapat talaga madesisyonan na ito that this is illegal arrest. Hindi po pwede. Meron tayong batas eh. Kung meron kayong problema sa tao, sa mga Pilipino, ihablan nyo dito sa korte natin, tapos dito nyo litisin. Kasi binabypass nyo ang due process. Halimbawa, ako, si Bato, o kung sino man, si Roque, basta nyo lang isumbong sa ICC, may merong warrant of arrest, huhulihin siya ni Torre, dadalhin na siya ron. Delikado po yan. Delikado for sa atin lahat, hindi lang sa aming mga vloggers. Pati sa inyo. Pag kayo nagsalita sa gobyerno, pwede nilang palabas sa ICC. Labasan to ng ano? Labasan to. Kasi dito sa atin, dadaan ka sa korte. So labasan nyo to ng warrant. Then huhulihin na lang ni Torre, papadala na lang doon. Tahimik na yung vlogger. Tama o tama-tama. So this is not a done deal, Boying. For us, this is not a done deal.